Good morning guys! Ngayon punta tayo ng Bohol. 1:30 AM kami pumunta ng Naiya pero ang flight namin ay mga 5 pa. Maaga, yes, kasi ayaw namin nang maiwan ni Gerald ng eroplano. Natuto na kami sa ginawa namin nung pumunta kami ng Cebu. So, naghintay na kami, boarding na, at yan, nilipad na kami. Waiting lang sa luggage. Ito kinuha ko na at pumunta muna kami dito sa mga mini mart malapit sa airport para kumain sandali kasi sobrang gutom na kami. So, na habang naghihintay sa aming sundo, dumating na rin siya, sumakay na rin kami. Hindi ko na nakuhanan ng video dahil medyo antok na at gusto pang gumala. Antok na gustong gumala. Yan, nakarating kami dito mga 7 or 8 AM. Dumaan kami na nito sa unang stop namin ay sa man-made forest. Wala pa masyadong tao, maaga yung oras namin kaya maganda mag-picture-picture. Pero hindi naman kami ganun nag-picture dito kasi wala. Gusto lang namin ma-enjoy yung view. Okay, next naman namin pinuntahan itong Bohol Tarsier Conservation pala area. Conservation area. Ayan. First time namin makakita ng mga tarsier. Maliliit lang pala talaga sila. As in, maliit lang. Akala ko dati bear size sila. Char. Halos lahat talaga na nakikita namin tarsier tulog. Sa umaga daw, ay sa gabi daw kasi sila gising. Pero, meron din naman kami mga natsyempohang gising. Tulad nito, yan. Gising siya, oh. Ang cute, liit-liit. Di sila pwedeng flashan ng camera. Di sila pwedeng yugyugin, hawakan, bawal. Ito naman yung souvenir shop nila. Paglabas to ng conservation area. Ang daming souvenir dito. Sana dito na lang kami namili. Mas maganda pa yung mga souvenirs dito kaysa dun sa naka-itinerary namin. Nagpa-print din kami ng magnet na ref magnet na picture. Yeah, souvenir para pinakamagandang souvenir. Next naman, pupuntahan namin yung Chocolate Hills View Deck. Habang papunta doon, nakakakita na rin kami ng mga Chocolate Hills. Ito talaga highlight ng gala namin. Or gala ng kahit sinong papuntang Bohol. Kailangan talaga hindi ma-skip yung papunta ng Chocolate Hills. Kasi ito talaga yung tourist spot doon na sikat. Sa libro lang namin to nakikita dati pero ngayon, ayan na. Makikita na namin siya in person. Bawal yung sasakyan na magstay dito sa taas ng deck, papunta ng view deck. Kaya kinuha na muna namin yung mga gamit namin tsaka kami naglakad dun sa taas dun. Then si kuya na aming tour guide ay bumaba muna. Tawagan na lang daw namin siya pagtapos na kami at akyat siya. Yan. Meron dito, ewan ko kung ilang steps to, pero hindi naman siya ganun kataas. Makikita mo na dito kahit sa kalahati pa lang ng hagdanan yung mga Chocolate Hills. Ang ganda na. Ang dami ring tao dito nung pumunta kami, ha. Mga 10 AM na to kaya ang hapdi na sa balat ng init. Kailangan na ng payong. Buti na lang nagpaparent sila or nagpapahiram sila ng mga payong. Basta pink na payong. Diyan yan sa may ano. Yan yun sa may management nila. Libre lang naman. Wala namang bayad. Ang daming tao, hindi na kami makasingit para magpa-picture.
ano na lang, nag-enjoy na lang kami sa view ng mga Chocolate Hills. Ang ganda niya, maganda talaga yung Chocolate Hills. Tsaka yan, nakikita namin yung ATV, yung mga ATV na inaalok sa amin. Hindi na kami nagganyan, ang init-init eh. Ayun, nagutom na kami, kaya ito na yung next stop namin sa Lubbock River. Maayos naman yung sistema nila dito, no? Meron kang number na makukuha dun sa entrance pa lang. Tapos, iintayin mo na lang yung number mo na matawag sa loob. Para malaman mo kung saang balsa ka or bangka ka sasakay. Malamig naman dito sa loob habang nag-iintay. Yeah, makikita mo sa screen kung anong number na. Then, pag number mo na, bigay mo lang para mabigyan ka nila ng number kung anong bangka ka sasakay. Diyan, papunta na kami dito sa may bangka namin para makakain na dahil gutom na kami. Bawat bangka talaga, ang daming tao. Walang bangka na konti lang yung tao. At ito yung mga pagkain nila. Masasarap naman. Pero dahil laki kami sa luto ni Mama, hindi siya ganun ka 10 out of 10 na sarap. Mga ano lang siya, mga 7 out of 10 lang para sa akin ah. Ayan, masarap naman yung mga menu, pero yung lasa, yun lang, sakto lang, mga 7 out of 10 nga. At sa kalagitnaan ng cruise, ihinto kayo ng driver, bangkero. Bangkero nyo dito sa may tapat ng mga sumasayaw para makapanood at syempre makapagbigay rin ng tips. Daming mga foreigner kaming kasama dito sa bangka. Siguro sila super early, pero sa atin kasing mga Pinoy, sakto na lang to, parang ano na lang, bonus na lang to sa trip natin. Balik, balik sa Bohol, balik, balik sa inyong kasing-kasing ang Bohol. Sa Kanulay, kitik-kitik, kay one more time. Balik sa Bohol, balik, 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 balik sa Bohol, balik. Nagpa-print ako ulit nitong ref magnet picture. Worth 200 lang naman para sa magandang souvenir kaysa kung ano-ano pong souvenir pa. At speaking ng souvenir, nandito kami sa souvenir shop na affiliated nitong aming tour guide. Actually, hindi siya ganun hindi ako masyado nagandahan dito sa shop na to. Ang konti ng varieties ng mga souvenirs. Hindi tulad dun sa may Tertiary Conservation Area. Pero dito na ako bumili ng pasalubong. Ito lang naman, ref magnet tsaka t-shirt. Wala nang iba. Walang mahalagang pagbibigyan. Papunta na kami nito sa aming accommodation, sa aming resort na Panglao Grande Resort. Dito sa video na to, hindi ko na pinakita yung buong biyahe namin, pero may separate video ako na gagawin na upload ko sa YouTube para doon sa mga ibang gustong magstay sa Panglao Grande Resort, meron din silang reference na titignan. Dumating kami dito siguro mga 2 PM na. Yan, sakto na yung oras para makapag-check-in kami. Chinek rin namin na yung lugar, okay naman, maganda. Kung ano yung nakikita ko sa video, sa picture, sa internet, yun din yung nakita ko dito. So, maganda tong resort na to, sulit para dun sa bayad. Tingnan natin yung loob ng kwarto.
Ito yung loob ng kwarto namin. Alam mo, pagdating namin, nakabukas na agad yung aircon kasi alam naman nila na darating kami. Kaya binuksan na nila. Ang galing-galing lang. Kaya pagpasok ko, sarap mag-relax. Ayan, may mga doggies. Daming doggies dyan. Lahat mababait. Kaya wag niyo sasaktan yan pag pumunta kayo dito. Okay, second day na namin dito sa Bohol. Ang gagawin namin ngayong araw ay mag-island hopping. Pero, hindi naging island hopping yun kasi isang island lang din yung napuntahan namin. Sarado na daw kasi yung Virgin Island. So, aga ko nagising dito pero mga 7 a.m. kaming sinundo ng aming bangkero. Yan. Excited na kami kung ano makikita sa Balikasag Island. Sabi nila, tsempuhan na lang kung makakakita ng dolphin dito. Pero, nakakita kami, mga sandali lang, siguro mga 3 minutes lang. Tapos, palikpik lang talaga yung nakita namin. So, sabi namin, diretso na tayo sa, Balikasag Island. Wag na natin intayin na talagang mag-show pa. Yun. So, ayan. Ang dami namin papunta na doon sa Balikasag Island. Parang labanan sa West Philippine Sea na yung nangyayari dito. Charot. Nakakagutom din yung biyahe sa bangka. Mga 1 oras din yung biyahe. Kaya kumain muna kami dito sa restaurant. Kami pa lang yung tao dito kasi sobrang aga. Pero pagkalipas na siguro ng mga 10 minutes, dumami na yung mga tao. Yan yung mga nasa bangka kanina. Ito na ang exciting part sa Balikasag Island, ang fish feeding. Pero wala kaming pakain. Kaya nag-watch na lang kami. Try ko yung iPhone ko dito pag nilubog ko eh. Magkano naman? Kasi si Kuya nag-suggest na mag-rent ako ng GoPro. 1,000 din kaya hindi na ako nag-approve. Hayaan ko na lang na sa memories namin maalala yung fish watching dito. So, nagtagal lang din kami dito mga 15 minutes. Kasi yung mga bangka dito, 30 minutes lang daw dapat tinatagal. So, hindi naman namin first time makakita ng isda, kaya 15 minutes is enough. Okay na yan. After ng fish feeding, sa turtle watching naman kami. Nakakita kami dito ng 2 pawika ng galing-galing. Di lang namin na-videohan, syempre kasi wala kaming GoPro or action camera na pwede ilubog. So, after mga 15 minutes din, konting banlaw kain, ng chichirya, inom ng tubig, soft drinks, umuwi na kami. So, mga 1 hour din yung biyahe
Syempre, pabalik. 1 hour and 15 minutes, mga ganun. Medyo matagal. Nakakahilo sa laot, sa dagat, pabalik. Nakikita nyo dito yung pangpang, yun yung bangka namin ng sinakyan, paalis na siya. Bye! So, ito ang plot twist sa araw na ito. Nagkaroon lang tayo ng konting emergency dahil medyo nagpanik ako sa sakit ng lower right abdomen ko. Okay, day 3 na. So, ito na yung last full day namin sa Bohol. Nag-enjoy lang kami dito sa aming resort na tinutuluyan kasi ang ganda rin talaga ng pangpang nila. Pati yung dagat nila kapag nag-high tide. Ang linaw-linaw ng tubig kasi white sand siya. Kaya, yun, sarap maligo. Yun si Papa nasa bangka, kaya lang na sea urchin siya dyan. Ito ang asawa ko, nag-iintay ng breakfast. At si Owel, nag-iintay ng breakfast. Galing sa kabilang baryo. Charot. Ayan na yung breakfast namin. Corned beef and tocino with egg. Alam niyo, ang sarap magstay din dito sa room kasi sobrang lamig. Natulog kami ng mahabang oras din. Lunch na ulit. Kumain kami ng sinigang na talakito. Ang sarap din nito ng luto nila. Doon to sa kapitbahay na resort. Si Papa nagpaluto. Then yan, muni-muni muna bago mag-isip ng mga iba pang igagala. At ito na nga, nakaisip na kami kung saan kami gagala. Nag-rent kami ng motor para malibot yung island. Pero hindi rin naman kami nakalibot. Napagpasyahan namin na pumunta kami sa Bohol Bee Farm tsaka sa Alona Beach. At ito na nga, hindi tayo uuwi ng Manila hanggat di natin natitikman ng ice cream sa Bohol Bee Farm. Masarap yung napili kong avocado, yung kay Geraldine masarap. Kaya lang sabi niya hindi niya masyadong trip. Masarap kaya? Papunta na kami ng Alona Beach. Nag-rent kami ng Beat, motorcycle, tsaka 2 Bergman para dun kay Owel at kay Papa. So, ito yung town proper nila. Dito may Jollibee, may McDo, may mga masasarap na kainan. Dito talaga yung center nila. Maraming bangko dito na kung saan naghahanap kami ng mga nakaraan, wala. Dito pala, nandito sila, mga ATM. So, ayun. Naglakad-lakad kami sa Alona Beach. Akala ko naman sobrang special dito.
Special to para sa mga foreigner kasi ang dami ring mga kainan na masasarap and then pricey siya. Syempre, ano pa ba expect natin? Tourist spot siya. Kaya, syempre, yung mga vendors dito, mga businessman, talagang mamahalan nila yung presyo according naman sa worth ng lugar. Pero kami, honestly, hindi namin masyadong natripan dito sa Alona Beach. Kasi medyo magulo yung vibe niya. Pang barkada, hindi siya pang family na gusto lang mag-relax. Kaya nung naghahanap kami dito ng pagkain, kainan, wala kaming napili. At nag-decide kaming bumalik na lang doon sa resort na tinutulayan namin. Kasi may masarap din doon kainan. May masarap na resort din doon. At relaxing, peaceful pa. Dito, masaya siguro kung kaibigan yung kasama. Or kung jowa yung kasama. Asawa, ganyan. Pero, pag family trip na ganito, parang medyo boring siya. In my opinion, ha? Bahala kayo kung anong gusto nyo. Kung anong trip nyo sa Alona Beach. Ito, nag-ano na lang kami dahil nakakapagod yung maglakad ng mahaba. Nag-lemon juice na lang kami para ma-refresh. Then, yun na nga, bumalik kami sa resort namin, yung kapitbahay na resort nun, Marilo Resort. Dito kami kumain ng mga masasarap na pagkain. Pabalik na kami nito ng Panglao Grande Resort. Magandang maglakad-lakad after kumain para bumaba yung kinakain. Yan. Okay, fourth day na namin. Good morning. Ito na yung last day na namin sa resort. Half day. So, ito may nagbebenta ng pearls. Napabili tuloy si Papa dahil naawa siya sa itsura ni tatay. Ayan. Then, ito yung bagong bukas na kainan dito sa Panglao Grande Resort. Ang sarap din ng niluto nila ha. Parang dupe ng Mary Grace. Tapos alam nyo, parang nagsisisi ako na itong araw lang na to kami naligo sa dagat. Sa dagat dito sa resort na tinutuluyan namin. Kasi sobrang sarap talaga ng feeling. Ang lamig kahit mga 10 a.m. yan ha. Or 9 a.m. ganun. Ang lamig, ang linis, ang linaw-linaw ng tubig. Ang saya-saya. O, diba? Si Gerald ang saya-saya. Wala dito kasi ewan ko dun, gusto magstay sa room dahil malamig. Saya kaya. Pero sumunod naman siya after mga 30 minutes. Pero paahon na rin kami nun. Ayan kami, nag-aayos na ng bagahe, naglilinis na. Ang tagal pa naman ng flight namin, kaya sabi namin, balik tayo ng Alona Beach, mag-coffee-coffee muna tayo dun. Sandali lang naman siya i-drive, siguro mga 15 minutes lang. Ayan, nag-coffee kaming tatlo, si Papa na iwan sa resort. Dahil hindi kami sa
satisfied dun sa souvenir shop na napuntahan namin ng first day. Naghanap kami ng souvenir shop na maraming varieties, no? Napabili si Gerald dahil nagpapauwi si Manay ng keychain. At si Owel talaga yung marami dito nabili. Pasalubong daw niya sa katrabaho niya. Ito, bumalik na kami, nag-ayos ulit. At kumain muna sandali. Ang bait nung Panglao Grande Resort kasi niyaan muna nila kaming mag-lunch bago umalis. Dapat kasi 12 yung check-out namin. Pero ito mga 1:30 na nandito pa rin kami. So, thank you Panglao Grande. Ito, nag-aantay kami dito ng sundo kasi yung resort, meron silang service pa airport. Tuk-tuk yung sinakyan namin. Kinaya naman kami. Dapat kotse kaya lang mahal ng 300 pesos pa. Ito, picturean muna kami para sa memories. Diba? 3 na lang kami. Pang-apat si Gerald. Yan na yung tuk-tuk. Pupunta na kami ng airport. Vlog takeover si Owel. Okay, tinry ko tong kiosk ng Cebu Pacific. First time ko kasi. Ito na, papasok na kami, mag-check-in na kami, and then, may konting problema na naman. Lagi na lang pagpabalik ng Manila, may problema eh. Bawal ang kalamay. Nakitaan ng kalamay itong dalawang kasama ko. Dahil sa takot na namin ni Gerald na maiwan ng eroplano, ang aga na naman namin mag-stay sa airport. Siguro mga 4 hours kami nag-intay. 4 to 5 kasi late pa yung eroplano. Pero okay lang, masarap sa airport ng Bohol ang lamig. Of course, si Papa sa window seat. Ito na, oh. May kidlat-kidlat pa kaming nakikita. At hindi ko na videohan na yung kalahati ng biyahe namin. Dumaan yung eroplano namin sa clouds na merong ulan. Anong tawag doon? Tapos biglang lumiwanag ang kapaligiran. Nakakatakot. At ito na, back to Manila, back to reality na tayo. So, yun na, masaya ang biyahe.